dapat parang walang nagre-react. Anyway, shoutout sa mga kasama natin dito. Shoutout sa 37 live viewers at saka mga pumasok ulit mga kakabsat, no? Second live natin to for tonight. At nandito tayo saan? Siyempre, nasa Cebu tayo mga kakabsat. First time po napadpad dito sa teritoryo ni Sir Ivan. Nila Sir Ivan, sila Jill Review. May message ko nga pala yun bukas. Message ko siya bukas. Kung may time siya magkape kami. Pero anyway, kapsat, ito, pag-usapan natin to, Choose Colored Rudy. Actually, nakita ko tong post na to kay Kapsat Top 1, kapsat. Kay Kapsat Top 1 ko nakita to. Nung una, akala ko kan lang. Simpleng hamon-hamon lang ng mga taxes or what, kasi nga syempre content creator itong si Kapsat Top 1 tayo, tsaka itong si Christian Esquera. Syempre ka-Facebook natin si Top 1, so nakikita ko din yung post pero syempre hindi tayo nagre-react, kaya sabi ko parang ganun. Kaya pala yung pinanghuhugutan kung bakit ganun na nangyari, unang-una sa lahat syempre si Christian Esquera yan si Christian Esquera talagang kwan yan. Anti-Marcos yan. Balik-balik na din man natin. Anti-Marcos talaga yan, mga kapsat, no? Dilawan yan si Christian. Nagpapanggap lang na neutral. Pero alam natin yung kulay niyan. Matagal na. Diyos ko Lord. So ito na mga kapsat, no? Pakinggan lang natin ng konti. Ano pa yung sinabi ni Christian na ikinagagalit ni Top 1 na ngayon ikinagagalit na ng halos karamihan ng mga BBM vloggers. Si Maestro ay nahuli dahil busy saka siyempre relax din tayo mga kakapsat. Wag lang tayo puro trabaho sa school, dito sa YouTube. Kailangan natin mag-relax ng konti, mamasyal. Kaya nga ito, namasyal tayo dito sa Cebu. Shout out sa tour guide ko mga kapsat, no? Grabe, no? Ang dami namin pinuntahan, no? Pati yung ito, mamaya pakita ko sa inyo yung mga pinuntahan ko. Pinost ko na yung mga ibang pinuntahan. Mamaya pakita ko sa inyo. Pero anyway, ito pakinggan na natin, Kapsat. Parang hindi tayo magtagal dito sa main topic kasi mayroon pa akong importanteng topic after this. Okay, naka po, Christian Esquera, ininsulto si BBM kaya nilecturean ni Attorney Claire ang hambog. Track is just colored Rudy. Ito kasi sinabi niya, sa atin na natin Ito to. Bukan lang nating magising yung mga kababayan natin. Mm-hmm. Sinasabi ng iba, pinag mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig Diba? Kakasabi ko lang kahapon Ulit-ulit ka naman sinasabi ito Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Uy, wow! Maapsat, tanga daw si Pangulong Bongbong Marcos, or kasabwat. Dalawa lang daw yan. Ibang klase talaga itong dilawan na to, mga kakabsat. Ibang klase. Or both. Or both daw. Kasi hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Pwede kang magbigay ng... Ay, okay na yan. Tol, hiniram ko lang yung video ni Esquera. Okay na ako doon, Mabsat. Shoutout, Ryan Canesay. So, ito nga si Christian Esquera. Kaya, Mabsat, pantat ka lang. Yan, si Christian, para makita natin yung mukha niya. Dapat si ballpen. Malinaw sa atin, Mabsat, no, na itong si Christian Esquera, talagang kwan yan. Sabi ko nga, anti-Marcos talaga yan. No? Itong kwan din. Actually, matagal na ako walang tiwala din dito, no? Na nagpapanggap na neutral lang, pero ang kulay niyan, kitang-kita mula pa noon. Diba? Kaya napansin ko, may mga nagpo-post pa mga kasama natin na no to dilawan, no? Ito, galawan. Kaya ito, si Top 1, hinamon na. Paano ba naman kasi itong si Christian Esquera? Maingay yan, especially kay Pangulong Bongbong Marcos na ilabas nyo, asan na yung, state tax ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba makulit yan? Kaya ngayon, hinamon, mga kapsat, ni Kapsat Top 1, maglabasan daw sila ng tax. napikon itong si Esquera, Mabsat.
Linak niya si Kamsat Top 1. Diyos ko, puruti. Alak ng kamote, oh. Galawang kumag na, ayun, takot na takot sa hamon. Ay, Diyos ko Lord. Kaya nga ito, Kamsat, umabot na to kay Atty. Claire, kani-kaning na lang mga kakamsat. So ito, nako po mga Kamsat, nilecturean ni Atty. Claire itong dilawang to. O sige, punta natin si Atty. Claire para di tayo magtagal. Katatapos lang ng live niya tungkol dyan. Atty. Claire, pasok. Na ano lang din ako, medyo na paano ba to? Na call yung attention ko sa thumbnail. Sa thumbnail ni Top 1. Okay? Sabi ko, ano ba to? Kasi hindi ko siya napapanood eh. Hindi ko siya napapansin. Okay? So, nung nakita ko, inalap ko siya. Anyway, nakakuha tayo ng link na to. At salamat, no? Kasi kung hindi siguro ito napansin ni Top 1, hindi ko din to mapapansin. Okay? So, hindi ko alam kung yung iba natin mga kaibigan, kakilala, ibang vlogger, pero alam niyo po yun, nandun yung respeto. The first time niya ako na-interview, nandun yung respeto. So, wala namang problema. Walang personal sa amin. So, yun na. Gusto ko na ipaliwanag sa inyo na wala kaming personal na issue ni Christian Esguerra. Okay? At maganda naman yung iba niya mga podcast at kung ano niya ba binabatikos ang Pangulo. Sabi nga natin, nakikinig naman ang Pangulo. Importante naman makinig sa mga kritisismo. Diba? Pero siguro may mga pagkakataon na dapat na nating salagin with facts. Okay? So ito mga kaklir, puntahan natin. Okay? Sir Christian, pairam ng video mo ha. Okay. Pag-aaral lang namin ang iyong mood dito. Okay? May ulan, baha. Diba? Ay, oo nga. Mataas naman talaga yung baha mga kaklir. Kasi sobra ang lakas po ng ulan. Actually, nakita ko nga rin mga kaklir. Tingnan nyo to ha. Okay. Ito ang recent mga kaklir. Nakita ko rin to eh. Okay, Pakita ko po sa inyo. Ito. Okay, pakita ko po Ay, sige lang. Ilabas ko na muna. Okay. Wait na. Ito mga kaklir. Sound. Authorities. Chiba Prefecture was hit particularly hard, which is home to Tokyo Disney and Narita Airport, where I am right now. Around 3 times the average August rainfall fell in a single day, according to Japan's meteorological agency. And about 7,000 passengers were stranded inside the airport as trains and buses were suspended, according to airport officials. Tokyo Electric Power Company said more than 47,000 homes lost power, and this morning local officials said more than 7,000 people were taking refuge at evacuation shelters. And while things have pretty much returned to normal here at the airport, the extent of damage across the prefecture is still being uncovered. Diba mga kaklir? Kung di mo makikita kung saan yan, mga kaklir, hindi mo isipin Japan. Diba? Iba po ang weather. Okay? Pero di natin sinisisi na dahil lang sa weather. Alam naman natin, tinikala natin na mayroong mga palpak na flood control projects. Kaya nga po, kasi Vince Dizon, yung 13,917 flood control projects ni dating Pangulo Duterte. Kasi nag-concentrate masyado dahil di naman ang utos ni Pangulo para walang masabi, unahin ko ano yung problema na nagawa sa panahon niya. Pero this time, hindi na pwedeng ganon. Kasi 13,917, kung meron tayong nakitang flood control projects noon na ginasusan talaga ni dating Pangulo Duterte, dapat nararamdaman natin yan. Imagine, sabi ni Senator Lacson, 2011 to 2025, ang pondo para sa flood control projects ay talagang malaki. Pero ano daw ang result? Unli baha? Tama ba? Uncontrolled flood. Imagine nyo mga kapatid, 2011 to 2025. Ang Pangulo, 3 pa lang taon. Di ba? Pero sa 2011 to 2025, walang anumang pag-iimbestiga ang ginawa
kung meron man naging maanumalyang flood control projects kasi walang nag-attempt. Pangulong Marcos Jr. lang. Tapos isang host, ang Pangulo lang ang nagpa-imbestiga, lalaki to. Diba? Sarcastic. Pero dapat, alamin din nila yung nakaraan, yung history. Parang nangyayari. Ano to lahat? Lahat lang ng pagbabaha kay Pangulo Marcos lang ang problema? Diba? Bakit? Nagkataon lang na si Pangulo ang nagpapaimbestiga. Tapos, isisisi nyo na ngayon lahat sa kanya yung pagbabaha. Siya nga yung gustong ayusin to ngayon eh. Huwag natin ikaila. Hindi natin ikakaila na mayroong pagpapabaha, ang taas ng tubig sa ibang lugar. Pero let's face it, mga ka-clear. Diba? Dito, sa G. Araneta, mataas lagi ang baha. Diyan. Umaabot siya minsan ng 24 hours na hindi siya bumababa. Ngayon, okay, bumabaha siya, totoo, sa sobrang lakas ng ulan. Pero, unti bumababa yung tubig. Tubig baha. O ano sabi ni Sanjario? Ano sabi ni Sanjario? Diba? Na di umanong connected sa isang senador. Initial B. Diba? Tingnan nyo. Tignan nyo mga topic niyan. Diba? Hindi. Ang titignan lang nila yung baha. May baha, lakas na ulan eh. Pero kung gaano to kabilis humupa, ayun dapat ang alamin nyo. Diba? So, ba't ang dating kasi ngayon, lahat ng nagmamagaling, lahat ng feeling malinis, lahat ng feeling na matino, diba? Parang lahat na nagbabayad ng tax, diba? Parang kayo yung malinis at kailangan isisi itong lahat ng pagbabaha kay Pangulo Marcos Jr. Agoy. Kaya sabi ko, kinukulit ko na ang DPWH. Bigyan niyo po ako, sana, kasi hinahanap dito ng media, ano ang nangyari sa lahat ng flood control projects na 13,917. At least kahit ito. Please lang, kung sino may nakakaalam dito. Kasi nadinig ko lang to sa news. Unang-una, ang Sunog Apog Pumping Station. Panahon niya yung dating Pangulong Duterte. Hindi yun napagana. Pero fully paid yun. Pero ngayon, napapagana yung Sunog Apog Pumping Station. Diba? Christian Isguera, itong mga dating flood control projects, ay, pahanap nyo rin. Push nyo, Lecturean i-push nyo. tuloy. Diba? I-push nyo. Okay, sige, tuloy tayo. Mali ito, Japan. Wait. Sorry po. Wait lang. Okay, mga kli, nakita nyo ha? Japan po ha? Inside the airport as trains and buses were suspended, according to Binaha. Yan ha? Binaha. Sige, lagyan natin. Tingnan pa natin. Natin ha. Kasi parang lumalabas dito, Pilipinas lang ang binabaha eh. Diba? Okay, tingnan natin to. 11 hours. Okay? 11 hours lang to mga ka-clear. Teka lang ha, bago ba to? Okay. Storm 2026. China to. Okay? Stay safe. Mukhang bago. Stay safe and share your thoughts in comment below. Okay. Praying. Siguro mukhang bago naman. Maka-clear ha? Sige. Okay? Ito pa. Sige. Natin. Okay. Natin dito. August 14, mga kiro. Diba? Ay, pati hindi nakikita. Sorry naman. Hindi mapasok. Sorry ha. Wait lang po. Ito yan, China to mga kaklira. China yan ha. Okay, teka lang.
Kung anong date to? August 14 to. Wait lang ha. Ayan o, August 14 o. Wait lang ha. O, ayan o, August 14 o. Diba? O, ayan ha. Ito pa. Ayan. Typhoon White Dolphin. Mga ka-clear. Typhoon White Dolphin brought heavy rain and flooding to parts of Henan. Ha? Kailan to? No, yesterday lang oh. People's Republic of China in the US. Okay? Okay? Pinapakit lang, di ba? Ito CCTV, 15 hours, Yonan. Anong araw to? Kailan to? 4 hours ago, mga kakli. Ay, Jamin, hello Jamin. Good evening, Jamin Rain Quezon. O, yan, di ba? So, hindi ko naman sinasabi na porket bumaba sa ibang bansa para i-justify na natin. Hindi mga kakli. Sasabi ko lang, iba yung panahon. Iba yung weather. Iba yung lakas ng ulan. Okay? So, try tayo ito. Okay. Purong ko lang makaklira kasi konti lang kasi na-advance ko kanina. Okay. May bagyo, talagang taas ng baha. Diba? Yung tipong matutuwa na lang tayo pag may binibigay na konting ayuda yung mga politiko, habang binabaha tayo, nakikipagkamay sa atin yung mayor. Oo nga, okay na yan, Christian. Admitted naman to. Admitted naman na talagang maraming dapat ayusin. Pero tandaan natin, pumasok lang sa SecDins, buwan pa lang. Diba? At ulitin natin, ang salitang mahiya naman kayo, July. August, nagkaroon ng sumbong sa Pangulo. Most probably by September, nagkaroon na ito ng halos pag-iimbestiga. Right? Wala pa isang taon, no? May mga cases na. Meron kasing gusto talagang panagutin. Kung depende sa ebidensya, pananagutin. Pero hindi tayo pwede magbulag-bulagan sa climate change. Hindi tayo pwede magbulag-bulagan sa itinatapong basura ng ating mga kababayan. Ikaw ba naman mga kakli, sige nga, ref, nandun sa may drainage, ref, na luma. Naman, May nakita nga ako sofa. attorney. Diyos ko po, Sige nga. O, yung pagtapon ng kababayan natin ng sofa, sa creek, sa may lagusan ng tubig, at ngayon, hindi lumapas ang tubig, binaha. Ano, sisisi ba natin sa Pangulo yun? Diba? Sa totoo lang, ang panahon ngayon, mga ka-clear, nagtutulungan tayo dapat hindi tayo nagbabagsakan. Diba? Kasi, ngayon, tuloy-tuloy yung trabaho. Hindi naman natulog Hindi rin naman pinabayaan yung pagpapaimbestiga. Hindi, lip service lang. Diba? Yun yung difference. Na, tingin ko, pag hindi kayo supporte ng merong ibang gustong iangat o sino man yung iniidolo nyo, ibabaksak nyo talaga ang Pangulo at hindi na kayo makakakita ng anumang katwiran o anumang ginagawa ng Pangulo para sa bayan. Diba? Mga clear. Ako sabi ko, hindi ako BBM supporter before. Pero nakita ko kung paano magtrabaho para doon sa uplift. Kung paano gustong hindi maramdaman ng Pilipino ang pagtigil ng negosyo sa Pilipinas. Although mataas ang presyo ng fuel. Kita ko yun Pero, napuri nyo ba? Wala kasi kayo doon sa meeting I mean, hindi nyo kasi nakikita kung ano ang inuutos ng Pangulo. Hindi nyo nakikita yung ano yung concern ng Pangulo. Hindi nyo siya nakikita kung paano siya nakikipag-usap sa ibang leaders na naapektuhan ng lindol. Hindi nyo nakikita. Hindi nyo nakikita kung gaano siya kaagang gumising. Kahapon, lakas na ulan. Mga kakil. Diba? Lakas na ulan. Sobrang lakas ng ulan dito sa atin. Tapos, may biyahe siya ng Negros Oriental. Siyempre, kami, tayo pagbalik dito, nag-iisip ka yung danger sa buhay ng Pangulo para pumunta at bumisita sa mga lugar na maaaring hindi siya gusto. Pero hindi niya inaalintana yun. Diba sabi ko nga sa Davao City, merong school dyan.
ng bastos sa Pangulo. Pero hindi yun iniinda ng Pangulo, kahit ano na. Hindi kayo tutulig sa inang Pangulo. Pero lahat ng ginagawa niya, hindi para sa kanya, para sa inyo. Pero nakikita ba nila? Diba hindi? Sabi ko nga, ang Pangulo on time. Especially sa meeting. Woke up. Katabi ko yung iba mga taga-embassy. Iba-ibang bansa. Ang katabi ko, taga-China. Yung katabi ko, mabait. Oo, mabait siya. Kwentuhan kami. China. Tapos, ano pa ba? Australia, Beirut, basta, ayun. Tapos sabi nila, what time will the president arrive? Sabi ko, at that time, siguro mga 11:45. Sabi ko, no, the president is always on time. Always on time. Kasi siguro nandun na sila earlier kasi pag ang Pangulo ang pupunta sa ibang event, usually ibang lugar dyan, malalockdown pag parating na sila. So, dapat nakapasok ka na sa venue. So, alam nyo, ini-introduce ang Pangulo sa FOCAP. 12 o'clock. Eksakto. So, it means, yung sasakyan ng Pangulo, nasa lobby, most probably mga 12, let's say mga 11:50, sabi natin, 11:50 dumating si Pangulo sa hotel. Kasi 12 o'clock, eksakto, ini-introduce na siya. See? Ganun ka-professional ang Pangulo. Hindi niya pinaghihintay. Ang media, di tulad ng nakaraan, na madaling araw kung magpa-press con. Malaga kay Pangulo ang oras. Imagine nyo, ito lang nga, sana ma-realize ng iba. Ang Pangulo, syempre, diba, yung buhay niya, hindi natin masasabing laging safe, lalo nung ang sama ng panahon kahapon. Diba? Hindi kasi nila nakikita yung trabaho ng Pangulo kasi wala sila doon. Nasa labas sila eh. Kaya kung ano lang yung pinag-uusapan nila, magkakaibigan. Sila magkakaibigan. Na puro banat ang banat sa Pangulo. Yan lang din ang pumapasok sa kanila. Wala silang personal knowledge. Sabi ko nga at that time, guilty ako kasi hindi ko rin naman nakikita kung paano magtrabaho yung Pangulo. Kasi kung ano rin yung nadidinig kanila dati. Kung ano yung nadidinig ko kwento laban kay Pangulo Marcos Jr. Diba? Kung ako ay Dilawan or Verdehan or Pinklawan, at that time, di ba nila nakikita talaga yung Pangulo? Apating naman at least So totoo sa mga Pinklawan, Dilawan, alam ko marami po. Alaga kayo PBBM support. Kasi di naman pinapakita ng Pangulo. Kapag nagmi-meeting kami, pipicture lang yan usually konting video. Pero yung meeting, kami na lang. At kung paano siya magsalita para sa tao. Hindi ko siya inaangat, mga hindi na siya tatakbong Pangulo eh. Hindi na siya tatakbo pa eh. Kaya I have to share this kasi ito yung nakikita ko. Na kahit anong mangyari, ito ulitin ko isang example. Sinabi niya, kahit ano pang batikos ang gawin nila sa Kiko, kung kayang ibigay ng mababa ang presyo ng bigas, gawin natin. Hindi tayo dapat magpa-apekto sa sasabihin ng iba. Bashing, everything. Ibigay mo kanina na dapat. Pero yung mga benepisyaryo, alam ba nila yun? Hindi nila yun alam. Kayo, hindi yun alam. Wala kayo sa meeting eh. May isa, sabihin. Meeting. Tapos nabanggit yung pangalan ni Senator Amy. Alam mo ba? Ito alam mo na ikakwento sa inyo, pero ang ganda ng sinabi niya kay Senator Amy. Di lang alam ni Senator Amy kung paano siya ipagtanggol ni Pangulo. Hindi niya na alam. Good words for her. I'm telling you, good words for her. Na parang, sabi ko, grabe, no? Parang, despite that, ginagawa sa kanya ng kapatid niya. No negative words for Senator Amy. Really. Tuloy tayo. Ang congressman, tapos yung mga magnanakaw dyan sa legislature. Actually naman, alam naman natin na may issue. Pero parang ang hirap kasi na magsabi na magnanakaw agad, diba?
Tapos hindi mo pa pangalanan. Sa akin lang kasi naman matino dyan eh. Diba? Kaya tuloy yung ibang nagkakaroon din sila ng buhaya. Kasi sweeping statement kayo eh. Diba? Sana, kung meron na kayong pinipinpoint, sabihin nyo na. Diba? Ante, minsan, sabi ni Sunny Lopez, ang magpadaya muna. Pipili lang kung saan lulugar. Sa ngayon, tropa naman siya ni Llamas at Trillanes and Lenny. Need magkaisa dahil sa mga masamang mga tao. That's why. Sabi ko, I have nothing against Christian. Alam naman niya kasi nagpapa-interview ako sa kanya. Wala masamang tinapay sa amin. Pero kailangan ko lang kasing i-take up to. Kasi para maliwanagan tayo. Diba? Sabi ko, nagpapasalamat ako. Pasalamat ako sa mga makaleni, o patang helmet, ginaw na. Diba? Intilawan, diluwan. Kasi, nagkakaintindihan. Lahat, tayo, na sarili na sinasabi nila yung Pangulo, but they want the truth. Diba? Kaya nga nandito rin ako eh. Kaya kailangan ko to i-take up para maliwanagan tayo. Kasi ito, sobrang paninira at pang-iinsulto sa Pangulo. Diba? Ang tataas pa rin. Kumaga, nandun pa rin yung big likelihood na mananalo. Hindi ba? Well, yun. Ano tayo doon? Magkaisa tayo dyan. Sinusubukan lang nating magising yung mga kababayan natin. Kasi sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabot ka. O, doon tayo mga clear. Doon tayo sa insertions. Mga clear Ang insertions per se. Hindi siya masama. Diba? Hindi siya masama. May amendments nga rin si Senator Riza eh. Diba? Kung magandang proyekto, hindi dapat ito bigyan ng maling or negatibong impresyon. Bakit? Clear. Huwag natin ikaila na kahit panahon nila Pinoy, meron ng ganyan. Diba? Oh, sige tawag nga nila PIDAF eh. Pork barrel eh. Diba? Oh. Nakita ko lang. Kaya lang ito insertions na to. Kung, ayan PIDAF Rocket Rocks daang matuwid. I-issue naman sila eh. O, anong gusto mo sabihin dito? Tanga? Kasabwat. Diba? Oh. Sige, tuloy tayo. Ito pa, yan sabi niya, tanga ka or kasabwat. Ulitin natin Diyos ko Lord, nakapa. See? Diba? Ano to? Sige nga. Punta nga natin to. Punta natin to. We're talking of insertion. Ang problema, yun yung nagiging problema. Kumaga na-demonize na yung power ng House to amend and insert dun sa NEP. In other words, di ba pwede? Kaya lang demonize na siya. Pero, sige tuloy tayo. In principle, tama naman yung sinabi ni Senate President Soto. By itself, hindi naman siya masama. See? By itself, hindi siya masama. So, pag nalusutan ng insertions, tanga na? O kaya kasabwat? Diba? Na-demonize eh. Diba? O, sige, tuloy tayo kay Christian. Si Llamas nagsabi hindi siya masama. By itself. Or both. Kasi hindi ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabot ka. Or both. Kasi hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Nahiya naman kayo. See? Tuloy mo lang. Ano yun? Ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Competence or complicity. Ayan. Siyempre, itong binabanggit natin, hindi mo ito marirealize sa mga DDS fanatics. Okay. Kasi hindi kami DDS, marirealize namin. So, ayan na mga kaklit. Mismo sila mas nagsabi na hindi masama per se, by itself.
ang insertion. Okay? Paano ito nagiging masama? Nagiging masama siya kung na-release ang budget, tapos, yung taong pinagkatiwalaan mo na supposed to be gagawa ng proyekto, ginawa pa lang, ghost projects. Diba? Okay. Ang infrastructure, mga kalid, hindi ito parang face mask na makikita mo agad kung merong pagnanakaw, overpriced, kasi nandiyan agad yung produkto. Ang infrastruktura, it will take time. Ulitin natin gusto ko lang ma-realize natin to. 2022, hindi yan budget ng Pangulo. Budget pa yan ni dating Pangulong Duterte. Okay? So doon na tayo muna sa 2023. Okay? So may proyekto. Panahon niya na Manny Bonoan. Ito, project. Akuzar, housing. Ito. O, ipinangako Kaya. So ano gawin ng Pangulo? Let's go! Miyembro yun ng kabinete mo So, kailangan lang nila magtrabaho at gawin nila yung pinangako nila sa Pangulo. Ito ang kayang gawin. Okay? Sige, infrastructure tayo Halimbawa, nagawa tayo ng flood control. Halimbawa, dam. Halimbawa ng dam. So, ilan years? Halimbawa lang, it will take 2.5 years. Diba? Bigay budget. Tingnan mo, the first day na binigay ang budget, alam mo na may anomalya. Di ba hindi? Bakit? It will take time. Kasi titignan mo kung nagagawa yung proyekto. May timetable kayo dyan. So, anong gagawin? Magre-report. Meron na po. Tapos, 2023 tayo 2024, nararamdaman na ng Pangulo. Teka lang. Bakit yung ibang proyekto kailan ito matatapos? Kasi bumabaha. Diba? Bakit ba natanggal si Saldico? Sige, isip nga, bakit? Kasi hindi tanga yung Pangulo. May nararamdaman na siya. Pero kailangan niya siyempre kompletong ebidensya dahil hindi naman siya nag-EEJK. Due process. Hindi siya diktador. Hindi siya magpapakulong nang walang due process o na-violate ang due process. Now, sumunod, 2025, ramdam na talaga siya. Namimiligro na talaga noon at that time. Si Secretary Manny Bonoan. Naramdaman na yan. Even during posto na kung kailan ko siya in-interview. Naramdaman ko siya na namimiligro siya. Nung nagkaroon kami ng press briefing nung bagyo na yung Pangulo ay nasa US, in-invite ni President Trump. Nagmo-monitor ang Pangulo, habang nasa US siya, kami nagbi-briefing ng Zoom dahil sobrang lakas ng ulan at baha. Isang bagyo, isang habagat. Ngayon, kung nagpa-imbestiga ang Pangulo, kasi alam niya na naramdaman niya na ano to? Katangahan ba to? O kasabot siya? Isip na tayo. Diba? Kasi mga ka-clear, may nakita ako dito, Sabi dito, kapag ikaw ay nagpa-imbestiga, diba? Pag ikaw ay nagpa-imbestiga dahil naramdaman mo na, hindi yan is stupidity. That's diligence. Your time. Gitna pa yan, Halos kaligitnaan pa lang kanya ng termino, nagpaagag. That's diligence. Tanong ko, Christian, nagawa ba to ni dating Pangulong Duterte? Ever? Wala, diba? So, anong basihan natin na tanga o kasabot? Kasi, kung logic ang pag-uusapan natin, tama naman ang Pangulo Kung pinagkakakitaan niya yan, tingin mo pabubuwag niya yan? Ililihim pa niya, di ba? Parang yung Pogo dati, lihim na lihim. Yun lang. Minsan we have to use our common sense Bakit mo ibubunyag yung parte ng pinagkakakitaan mo? Di ba? Anong ginawa ng Pangulo? Pagkatapos na mahiya naman kayo, mga kapatid. Nagpabaya ba siya? Di. Ba? 2025 yan. Anong sabi ng DBM? Hindi magre-release ng pondo kapag kulang ng requirements.
Ngayon, tanong natin. Tanong nyo si Congressman Erice. May sasabi siyang proyekto. Diba? Ano sabi niya? Itataas yung riles? Bahala na yung nasa baba. Kung ulanin, kung bahain, at yung mga bahay sa paligid, kung babahain. Hindi sa akin galing yan, kay Congressman Erice yan. Ang balak niya is itaas ang riles. O, sige, mga ka-clear. Hanapin niyo yung feasibility studies niya patungkol dyan. Kasi hindi magbibigay ng pondo kung wala kang feasibility study. Lucana. Kung wala kang proof na maganda, na magtatayo ka na maayos na proyekto. Bakit? Kasi nga, nalaman niya na yung pondo nagagamit sa anomalya. Is that katangahan? O kasabwat? Diba? Kaya nga siya for later release, mga ka-clear. Yan ang utos ng Pangulo, for later release. Oh, ito, alam mo, bibigyan kita ng maraming ebidensya. Para mawala sa isip. Ako, nilecturean na Ibigay ang, ko to useless ang insertion fact check. in 2026 budget plan. Diba? Yan na. Yan. Ano sabi? Hindi natin hayaang maulit ang flood control scandal. New DBM Chief Kim De Leon vows crackdown on budget abuse, orders faster, more transparent, people-centered public service. At isa to mga kulis, sa totoo lang. Ayon sa economic team, bumagal ang takbo ng ekonomiya. Ang number 1 dito mga clear, wala halos public spending. Kasi di agad nag-release ng pera, iningatan. Unless meron kayong tamang dokumento, tamang feasibility study, tama lahat at hindi magiging questionable, release ang pera. Pero since hindi nga ganun, ang dami mga kontratang naging questionable. Yung mga supposed to be na mga kontrakto na questionable, nahinto. Tapos, ang problema nun, dahil nahinto, nawala ng employees. At dahil may questionable sila, Get the top restaurants in town delivered straight to your door. Download the Foodpanda app and order. Haba. pero, hindi agad Panang life niya, nirelease ang pera. Tony, mga kakabsat. Diba? Ongoing pa ngayon yan, Gusto ongoing pa. Oh, at huwag natin kalimutan, sa bawat dilubyong kinakaharap ng bansa natin, nandiyan ang Pangulo, nandiyan ang DSWD, nandiyan ang DPWH. Pondo, bigay, millions of pesos ang ibinibigay sa LGU, sa mayor, sa barangay, na supposed to be sana hindi na ito hindi na siya sana doon nagagastos, di ba? Pwede siya magastos sa ibang mga proyekto. Pero hindi eh. Prone tayo sa baha. Prone tayo sa lindol. Pero tingnan nyo, ang agap ng Pangulo pagdating sa ayuda. Napapansin ba ng iba yan? Hindi eh. Diba? O, ito pa mga kaklir. Okay? O, sabi niyan, sabi ng DBM, natin yung data, o, January 3, 2025, budget releases must comply with DBM rules. Nagigpit. Noong 2025 kasi may nararamdaman na silang umaabuso. Okay, tingnan natin to. Ha? Gumamit tayo ng analogy mga. Okay. Sabi nga. Bakit mahirap makita agad? Ha? Bakit mahirap ka agad hanapin or matrace? Binanggit ko na kanina sa inyo mga kapatid kasi yung proyekto hindi naman agad nandiyan dyan eh. It will take time. So, arguments criticizing the delay. Critics often argue that the executive branch has extensive resources, including the DBM, to scrutinize the national budget before signing it into law. Yan, may bito. Nabibito naman ng Pangulo, nakita natin yan. Pero mga kaklis, Mel, pan tayo. Ilocano tayo. supporters argue that the GAA is incredibly massive. Complex documents consisting of thousands of pages and line items. Anomalous insertions are often intentionally hidden. Ito totoo ito mga kaklis. Insertions are often intentionally hidden or disguised within vague line items, making it difficult to detect immediately. This is true. Sinabi ng DBM yan. Kasi mga kaklir, dumating yung time, di ba? Nasa Congress kasi, di ba? May mga small committee sila. At that time, hindi kasama sa BICAM. Di open ang BICAM. Di ba? So, tinatanong ko yan, ba't hindi agad nakita? Ang sabi sa akin ng DBM, siguro nga kasi sanay na sila eh. Sanay na sila, di ba? Inilalagay sa mga lugar na hindi mo siya
agad mapapansin sa dami niyan, may mga lugar na hindi mo iisipin na doon pinasok. So ako, hindi ko siya ma-explain mabuti dahil hindi ako ang taga-DBM. Eh di mas lalo na yung mga namimintas lang. Kasi wala sila doon eh. Nai-insert siya sa mga lugar na hindi agad mapapansin. Yan ang sabi sa akin ng DBM. Diba? Pero, mga kli, ito naman, ulitin natin ang insertion, kung nais gamitin sa tama, hindi siya problema. Hindi siya problema. Magiging problema lang yan kung gagamitin sa anomalya. Diba? Okay, ito pa, mga klira. Sige, pakita natin. Yan. Massiveness and data density of the budget documents. Diba? So, the President has a strict 30-day constitutional window to review thousands of dense papers line by line before signing it into laws. Sifting through every sub-item for hidden anomalies within the time frame is physically and logistically impossible. Lalo na kung inintensyon ng mga walang puso, kung sino man yan, ayoko magpangalan kung inintensyon, kung sino man walang puso yan, sa lugar na mahihirapan talaga siyang makita. So, lack of transparency in the bicameral committee deliberations. Sophisticated, ito yata bago lang to, aaralin ko pa to mga kapatid, di ba? So, sabi dito, may maganda dito meron akong nakita dito na ano kung hindi agad nakita pero pinaimbestigahan. Ito pala. Ito ko to. So, kailangan tayo mag-analyze dito. Hindi tayo pwedeng hula-hula lang. Diba? If the president just took office or inherited a deeply broken system. Siyempre, namana, di ba? Namana yung mga build na sistema Let's say, taking 2 years to untangle and uncover a hidden historical mess. Sabi nga ng Pangulo, the more ka naghuhukay, mas marami ka nakikita. Is actually a sign of diligence, not stupidity. Diba? Bakit? Hindi niya inignore ang red flags. Ito, kung inignore mo at hindi ka nagpa-imbestiga, yan. Kasabwat ka o kaya tanga ka. Diba? Yun ito pa, mga clear Taga Baguio halimbawa, lang. Parehas tayo ng town. Baguio City. Meron ako nakita dito. Halimbawang ikaw, mga clear by analogy tayo. Ikaw ay isang negosyante. Tapos, di mo napapansin na pinagnanakawan yung kumpanya mo. Di mo napapansin, di ba? Kasi tiwala ka doon sa vice president mo, di ba? Tiwala ka doon sa mga accountant mo. Ba? Nalugi, let's say, ng 2 million o 3 million. Ano yun? Dahil hindi niya nakita, tanga siya? Or kasabwat siya? Diba? May mga pagkakataon na pag talagang tinago sa'yo, malalaman mo na lang yan pag sisingaw talaga. Kasi hindi na maitago. Diba? Ito, mga clear. Ito, in-example ko ito, napakadaling example nito. Teacher, estudyante, nag-cheat. Di mo naman napapansin, di ba? Kasi tiwala ka sa mga estudyante mo na hindi mag-cheat. So ikaw ay nagbabantay, lakad-lakad ka. Ito, nasa naman to sa mga movies Lakad ka. Pag wala ka, nakatalikod ka, gagawa ng cheating. Pagkaharap ka, malinis. Don't tell me huwag niyo sabihin, hindi niyo yan ginawa. Huwag magmalinis. Kayo ba mga kasi tell me, kayo ba mag-cheat sa school, sa test, kapag kaharap ang teacher? Sige nga. Diba? Hindi nyo yung gagawin. Itatago nyo yan. Kahit nga yung illicit affair. Itatago nyo yan. So hindi porket hindi nakita agad yan na asawa ninyo, tanga na yung asawa nyo. Diba? Talagang inintensyon nyo itago. So hindi porket itinago to at hindi mo agad nakita to, hindi ibig sabihin nun, tanga ka. Hindi ibig sabihin nun, kasabwat ka. Diba? Yun Kaya, bakit nagkakaroon ng kasong qualified theft? Bakit nasa Revised Penal Code ang qualified theft? Dahil yung mga nagtiwala, niloko. Hindi niya napansin na niloko siya. Kasi ang ibinibigay sa kanya impormasyon, pinapalabas na tama. Kasi, kung lahat, dapat, alam agad ang magiging anomalya, kahit
Kahit hindi pa binibigay yung pondo na insertion hindi pa binibigay kay congressman yung pondo, alam mo na, lolokohin ka niyan. Ay, wala ka namang bulang kristal Para malaman mo yung insertion, masa anomalya. Di mo naman alam sabi nga ni Secretary Llamas, per se, ang insertion ay hindi masama. Ang amendment per se ay hindi masama. Diba? So, paano mo malalaman? Malalaman mo lang yan kung walang nangyari doon sa budget mo. At kailan mo yung malalaman? Pagkapirma ng GAA? Sige nga. Pagkapirma ng GAA, alam mo na ito ay nanakawin. Itong insertion na to nanakawin ng congressman o ng senador o ng miyembro ng gabinete mo? Hindi. So, paano ka agad magiging tanga kung pinirmahan mo yung GAA? Kaya nga nung nakakaramdam si Pangulo, syempre hindi niya kaya magbintang kasi malinis yung papel So, anong ginawa ng Pangulo? Ay, teka, DBM, FLR tayo for later release. Kapag hindi kaya, i-prove ang magandang proyekto. Hanggat walang requirements, no release. Tama ba yun? O kasabuat? Diba? Kaya sabi ko, kailangan natin itong i-take up. Kasi, sa conclusion, or both pa nga sinabi niya, tanga ka na, kasabot ka pa. Sa conclusion ni Christian Esguerra, ay kailangan natin itong aralin. Hindi pwede tayo lang dito. Diba? Sa malalaking kumpanya, don't tell me walang manloloko. At yung panlolokong yun, hindi agad yun nakikita. At makikita na lang nila yun kapag mayroong, bakit walang income? Bakit bumabaksak? At saka pagpapaimbestiga. Ang TGP, most trusted generics pharmacy ng Pilipinas. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Alam mo agad ang sanhi? At pag hindi mo alam agad, without investigation to alam mo agad, hindi ka tanga. So pag hindi mo alam ang sanhi kung bakit hindi gumagana yung flood control projects na sinabi ng DPWH, tanga ka na agad. Diba? Alam natin na matatalino kayo. Matatalino kayo mga journalists, mga political advisor, political strategist. At you know what, diba? Real talk tayo mga kakilala. Sa akin, si Secretary Llamas really okay siya sa akin. Yung 4 alas, okay talaga sila sa akin. Wala silang issue sa akin. Christian Esguerra, wala siyang issue sa akin. I have to say this over and over and over, again and again and again. Kasi wala talaga akong masamang tinapis. But I have to take this up. Diba? Kailangan ko ipaliwanag dito na mali ang analysis mo. Diba? Para mag-conclude ka agad na dapat alam niya agad yung insertions kasi kung di niya alam yung insertions at nalusutan siya, tanga siya. Di mo pa nakita kung paano ginawa yung bill. Diba? Wala ka dun. Kung ang mga nakaraan na presidente, kung maayos ang mga project nila sa flood control, sana hindi na natin maranasan masyadong pagbaba. Yes, Carambola, Jessica Sardia. Diba? Hindi na natin maranasan to, siguro konting kumpuni na lang, kaya konti na lang dagdag. Dapat isipin nyo, hindi ito kasalanan ng Pangulo. Meron siguro parte niya dahil nagtiwala siya sa DPWH. Yung pala, yung utak ng kanyang mga opisyal ay build pa rin. Nag-start sa 2016 kay Diskaya, panahon ni dating Pangulo. Tumawid sa panahon ni Pangulo Marcos, pero naputol, di ba? Sino pumutol sa kanila? Pumutol sila ni Pangulong Marcos Jr. Pagputol sa kanila, ano to? Katangahan ba to? Kasabwat. Tapos meron isang anchor dito, ay kasi, sabi, kilala nyo na yun, yung maganda lagi nakasombrero. Maganda kasi, bakit nagpauna nga si Pangulo, siya nga nagpa-imbestiga. Ganon ka-sarcastic. Diba? Kaya sabi ko, pag isa-isa natin talaga to. Si Banat Bay ba yan? Para ma-realize din nila kung isa sabi. Si Banat Bay. Otherwise, lagi tayo mabubulag dahil sila yung malinis, sila yung walang issue ng corruption. Iisipin mo, lahat na sinasabi nila, tama. Diba? Buti pa sila Cristal and Hiderian na mga dilawans. Wala akong sense na negativity unlike kay Esguerra. Sabi nga walang issue yan. Kung negative siya kay Pangulo, wala siyang issue. Walang issue sa akin yan. Kasi sabi nga natin, kailangan din natin madinig. Pero teka lang, dapat yung nasa tamang konteksto. Pero kung sasabihin mo na ang Pangulo ay ganito, ganyan, nasa ganito sitwasyon, teka lang, himayin natin. Diba? Kundi dahil kay President BM and his leadership, no one will begin the FC investigations. See got the wheels of justice turning. Totoo. Tingin nyo ba, may pinagtatalunan tayo about flood control projects dito kung hindi yan sinimulan ng Pangulo? Diba? Di ba bulag kayo lahat? Kung anong ginagawa ng DPWH? Kung sino nagbukas ng anomalya, tapos siya parang sasabihin na, tanga o kasabwat? Hello? Diba? Okay, mga kaklir, yan lang. Thank you. Umabot tayo almost ng 11,000. Oo. Kailangan kasi minsan mga ganito mga ayoko man, pero I have to. Kaya kailangan tong ayusin. Kailangan tong i-correct. Kailangan to i-correct. With facts. With facts tayo dito. Hindi tayo basta-basta gumagawa ng anuman theory.
Diba? Pinakita ko sa inyo. Diba? Maraming salamat, Nelson Tupino. Ay, don't forget to like, share, subscribe. Oh, mga kabsat, naku po, ang dami yung magagalit dito kay Christian Esquera, mga kabsat, Diyos ko Lord Rudy. So, narinig ba ako? Ayan. So, unfollow Esquera. Dami na itato, unfollow na to. Alright, kabsat, masyadong mahaba tong kay attorney. Almost 50 minutes, mga kakabsat. Naka-fast forward. Ay, Infinite Stream, nandito ako sa lugar mo. Ha? Oy, Infinite, nandito ako sa lugar mo. Paramdam ka naman dyan. Baka naman. Alright, Mamsat, mag-last topic na tayo kasi sobrang haba nito. No? Pero it was really ang gandang yung pag-explain dito ni Attorney Claire, no, na talagang ibang klase itong si Christian. Hindi niya iniisip itong mga pinagsasabi niya. Sasabihin ba naman natin Pangulo TNGA at saka kasabwat, no? Kapag nakalusot yung insertion na yan o yung mga na yan. Diyos ko po. Alright. So countdown tayo in 30 seconds. Last topic tayo. Last topic na kaagad. Anong oras na? Kasi pagod na pagod si Maestro Mapsat. Pagod na pagod. Ay, Infinite. Pagod na pagod ako sa kakatour dito sa lugar nyo. Alright. Countdown tayo in 30 seconds, mga Mapsat. Last topic po tayo. Here we go.